And in compliance to the directive of the President, the Department of Public Works and Highway seeks the assistance of the DOJ and requests for the issuance of an immigration lookout or ILBO against the identified DPWH official and private personalities. So ibig sabihin, ito po ang mga pinaiimbestigahan. 25 na opisyales at private personalities na umano ay sangkot sa flood control. Ano ba naman yan? OIC Henry Alcantara. OIC Bryce Hernandez. Assistant Engineer JP Mendoza. You name it, enumerate mo, lahat po yan ay mga DPWH official o kaya mga private o kaya yung mga may-ari ng mga construction company. Nasaan kaya yung sinasabi ni Mayor Magalong na 67 lawmakers? Tingnan nyo. And I'm quite certain there's nothing in how we have done it in the briefing to show na ito po ay isang moro-moro. So that is the first point. Pero pangalawa, but if he has if he has the actual list of the 67 congressmen legislators that he keeps on talking about in the last 6 weeks na ho ata, without names. If he has that list, yun yung first. And second, if he has that list of congressmen, lawmakers who get 30 to 40% kickbacks. Those are the two precise things that he has been talking about in the last 6 weeks. He's free to go to the committee. Oh. Do it under oath. Oh. State the 67 lawmaker names. Oh. Pero dito, ayan ito, ni-raise out ni Congressman Chanco, no? Na bakit hindi natin i-invite si Mayor Magalong? Anong sagot nila? Si Congressman Abante, nadinig ko po yung interview nyo. Sabi nyo po, dapat pangalanan po ni Mayor Magalong. Mayor Magalong. So ayaw nyo bang mag-present ng motion na imbitahan na siya kaagad para pangalanan na rin po niya? At sinabi naman po niya na willing naman po siyang imbitahan. Diba? Anong sense? Anong saysay? Yung mga maliliit lang na mga DPWH o yung mga private entities dyan, bakit hindi itong mga lawmakers? Should I make the motion now? Yes! Better, Mr. Chair, to show na talagang seryoso tayong imbitahan siya. Walang panahon ng, ng biruan kasi seryosong usapin po ito. Tax ng bayan po ito. I just have one, Mr. Chair. Before speaking, I have one question lang po to Congressman Chanco. Is this part of your interpellation or what is this? Okay. All right. It's part of my 5 minutes, Mr. Okay, Chair. all right. And after this, I will have no further questions because this will be my basis of seeing if talagang may pupuntahan tong committee na to o wala. Kung ayaw natin imbitahan si Mayor Magalong sa agarang panahon, may magkakaproblema tayo sa credibility niyan. But I think we have to state for the record as well that in many public forums, Mayor Magalong has labeled the committee as merely a moro-moro committee. Kahit na. So I think the public should look at that. Di ba challenge mo siya na pumunta siya dito under oath? Yes, Mr. Chair. Pero sinabi niya, kahit tinawag niyang moro-moro, sinabi naman niya na willing siya magtumarap, di ba? Tama. Tingnan natin kung haharap siya pag inibitahan natin. There's no problem in making a motion, but as you made a promise to me, Mr. Chair, that one day Mayor Magalong will be invited. Why don't we just finish the ayaw nila right now? We still have a One lot day. of contractors that are waiting. Hindi, ayaw namin yan. Gusto namin yung lawmakers. So why don't we wait? Why don't we finish this first before anything else? Bakit natin ginugulo itong ngayong meron ng forum, tamang place, para magsalita si Mayor Magalong, bakit umiiwas na kayo? Samantalang marami naman naghihintay dyan ng mga contractors na... Ay, marami din yung 67. No? Kaya tuloy, sabi ni Chanco sa inyo. Hindi, record yun eh. Kung, okay, ganito, no? Number one, di ba, first of all, for the record, talagang
I had reservations, di ba? Parang hindi naman namin pwedeng imbestigahan yung sarili namin. Hindi naman pwedeng i-oversight namin yung sarili namin, di ba? Pero ang nangyari, yan po ay pinagbotohan sa plenaryo at pinaproceed. So, kanina nag-motion si Congressman Erice na sabi, imbitahan si Congressman Saldico. Ang pinagtatalunan doon is papaano daw magiging resource person ang isang congressman. So kung ang isang congressman ay hindi pa pwedeng maging resource person, at bakit kayo pwedeng mag-imbestiga kung ganun pala? Hindi pa pwedeng mag-testify under oath, so paano yung sinasabi na kahit congressman ang sabi ng chairman, kahit congressman ang walang pipiliin. Ito pa lang sa pagiging resource person, pinili na siya na hindi na siya pwede. So how can the committee proceed kung ganun kaagad? Yung congressman protektado na kaagad. Kaya nga, ang argumento nila, pwede raw kahit mga congressman sila, mag-imbestiga sila kahit na involved sila. Ngayon, ang resource person na isang involved, ayaw nila dahil congressman daw. Okay, number 1 yun. Number 2, yung kay Mayor Magalong. Di ba? Sinabi ni Mayor Magalong, pag pinatawag siya, sasabihin niya, sinabi ni Congressman Abante, o di sige, wag mo naman kami, wag daw lahatin, sabihin mo yung pangalan. Pumayag siya. O tapos ngayon ayaw nilang emotion. Ano ba naman yan? Di ba? Kaya umalis na lang ako. Wala namang mangyayari dito. Buti umalis ka na lang. Ibig sabihin, naglolokohan lang sila. Ibig sabihin, hinamon nila. Payag yung tao. O tapos sasabihin, sige, titignan natin kung kailan. Hindi ba dapat pag hinamon mo, nasabihin mo yung pangalan, dapat, hindi ba dapat kung sinabi mo, sabihin mo yung pangalan, gusto mo sabihin ngayon na? Di ba? Di ba? Yung sinabi kasi ng House, oy, Magalong, punta ka dito, hindi kayong panay media. Sabi, ngayon, nung kumasa si Mayor Magalong, anong sabi nila? Hindi, sige, titignan pa natin. So sila yung talagang panay media. Ang galing-galing nilang maghamon sa harap ng media. Nung kumasa yung hinahamon, abay, titignan na lang daw. Umalis na lang ako, wala mo pupuntahan yan. Diba? Kasi syempre, si Toby Chanko. Diba? Toby Chanko, alam niya talaga, yan dalawang party list group, walang iba yan kundi yung kay Saldico. Hindi pa deny mo muna sa kanila para masaya. Kasi ganun lagi, di ba? Tignan mo, katulad nung kay Mayor Magalong, sige, pangalanan mo, ayaw nila. Nagsasabi, deny nila, lalabas ko. Sir, totoo ba local government na lang ang magre-request, hindi na raw magagalit sa Congress? Hindi ko alam. No, 2 billion for over 2 billion for ito. Grabe over 2 billion. Tapos yung confidential, hindi yung budget ng Office of the Vice President na 2-point-something billion ang hinihingi ni VP Sara. Vice President yun hindi nila pinagbigyan, binawasan nila at ginawa nilang 700 billion. Tapos sila flood control na Ghost Project 2 billion. Grabe. Para siguradong eksakto hanggang or tapos 18 billion plus under Saldico. Aside from doon sa dalawa. Grabe. 13 billion, sorry. 13 billion. Na sila ang request. Hindi. Siya yung requestor, tap doon na grabe. Tapos dito kay ang iniimbestigahan nila, ito lang, mga engineer, mga proprietor ng mga construction company na hindi natin alam yung iba dyan, mga dami. Tapos kung magsasalita si Claire Castro, na magkaroon po ng moratorium para sa mga new flood control projects for next year kasi billion-billion pa rin daw po yung mga hindi nagagastos under the 2025 budget. Sinisimula na po ito ni Secretary Vince ang pagtatrabaho dito. Thank you, ma'am. Ngayon na lang nila sisimulan. Galing. Eden Santos, Net25. Ayan, Eden Santos! Patay tayo dyan. Kabado na yung isa dyan.
Yusek, magkano po ba talaga yung total budget ng flood control from 2022 to 2025 po? Meron po bang maaaring maging liability ang Pangulo dito po sa maanomalyang flood control projects? Ang 2022, kung mapapansin po natin, ay hindi po sa panahon ni Pangulong Marcos to ginawa. Wow. Nagsimula po sila for the 2023, 2024, and 2025. At ang lahat pero po kinain nyo din. Kinain nyo yung budget na yun kasi umalis na si ang budget Tatay na ito ay Digong. makikita naman po sa GAA. At ito po ay nakapublish naman. At ang patungkol po sa liability na tinatanong po ni Ms. Eden, ano po bang liability ang naiisip po ninyo? Binabanggit po kasi na since Siyempre kayong Pangulo ay alam din po niya yung budget. Parang ano po ba yung kanyang alam niya kasi pinagtatanggol nga niya yung GA 2025 na yan eh. Nagutan din bilang 2024. Pangulo po ng ating bansa. At mukhang hindi agad nalaman. Ano po kasi itong 3 years lang na ito, nabanggit ng Pangulo itong mga contractors, ibinunyag niya yung 15, tapos nag-inspect po siya, nakita na may mga ghost projects. Dito sa mga flood control. Binunyag niya yung 15 kasama doon yung SunWest. Pero ayaw nila ipatawag sa house, pinoprotektahan nila. Protektado eh. Po na ito sa buong 3 taon ng kanyang panunungkulan po. Tandaan po natin, mismo ang Pangulong Marcos Jr. ang nagpapaimbestiga. Dahil nalaman po niya kung ano ang nangyayari at siya po ang bumisita mismo. So, nalaman lang niya kasi last year, ang sabi niya, andyan yung flood control. Na-overwhelmed lang. Tapos ngayon lang niya nalaman, ganon. Wala pa pong Pangulo sa history na gumawa ng ganitong malawakang pag-iimbestiga sa mga maanumalyang flood control projects. Kahit natamaan ang kanyang administrasyon, matapang ang Pangulong Marcos Jr. Oh, really? Anyari kay Zaldico? Bakit ang hirap nilang banggitin yung Zaldico? Bakit hindi pwedeng mapatawag yung Zaldico? Na ito ay matapang saan? Imbestigahan. At dahil sa pag-iimbestiga na ito, naisiwalat din at napatunayan ni Secretary Bato de la Rosa na ang mga diskaya ay 2016 pa pala na mamayagpag para sa flood control. Wow! Ano ka dyan? Wrong information ka dyan. Kasi, as much as we know history, 2012, yung panahon ni Pinoy administration, nabigyan ng lisensya ang diskaya. 2014, 2015, nagkaroon sila ng bidding. 2015, 2016, naibigay yung proyekto sa kanila. 2018 hanggang 2022, na-block, na delisted ang diskaya. Nung 2022 onwards, ayan, binigyan ulit ng lisensya ni Marcos administration. Wag kang sinungaling at fake news. Control projects na sila mismo ay nasasabing sangkot sa ghost flood control projects. Diba? Nakita nyo naman ang unang sinabi ni Diskaya 2012. Siyempre, hindi naman kagad-agad yan eh. Kasi kahit nanalo ka sa bidding, hindi agad-agad ma-implement yan. At yung kasi may mga feasibility study or whatever ek dyan bago magawa yung proyekto. Tamo ni Mayor Magalong na rocknetting ay 2018 pa pala ito proyekto. Oh wow! Talaga? Binanggit mo, naging reference mo si Magalong. Pero tinatawag, sabi niya mayroong 67 na lawmakers, mga congressman. Bakit hindi ninyo yun kinokonsentratan? Bakit ang kinokonsentratan yung mga DPWH, mga engineer dyan? Na alam naman namin yung iba dyan ay mga dami. At yung nireklamo kay Pangulo na binisita sa Bulacan ay 2021 pa pala ito. Wow! Nagawa. Talaga? So dahil sa malawakang pag-iimbestiga na ito. Sige, pag-compare natin ang magnitude ng baha nung panahon ni Tatay Digong at magnitude ng baha ngayon.
Di ba last year ang sinasabi ni Marcos Jr. Climate change? So ngayon sinasabi niya dahil sa Palpak at Ghost Project. So ano ba talaga? Kasi kung pag-compare natin yung taas nung baha nung panahon ni PRRD at nung ngayon, abay ngayon ang daming nang namamatay at lampas tao na. Kahit na monsoon rain lang yan at hindi bagyo. Marami po talaga tayo malalaman at yan po ang gusto ng Pangulo para ipaalam sa bayan. Okay, kung gusto nyong magbigay talaga ng totoong kaalaman, ipaimbestigan na ninyo. Lalo na yung dalawang party list na yan. Ako Bicol Party List, Sunwest, Zaldico. Ano ba ang nangyayari? Ano ang sitwasyon? At kailangan mapanagot ang dapat na managot. Mapanagot ang gusto naming panagutin. Yun ang dapat mo sabihin. Ivan, Maylina. So yun lang, halatado talaga sila na selective talaga ang gusto nilang imbestigahan dito. Nakita ninyo, binisita niya si Mayor Magalong. Hindi naman flood control yun, kundi rock netting at rock shed. Na hindi naman sira ng totally at possible man nagagamit naman yun. So, tingin ko, tinakot lang nila si Mayor Magalong. Sabi nila, Mayor Magalong, huwag kang umattend. Kaya tuloy, hindi nila in-invite sa house yung hearing nila dito sa flood control. Paano pa kami maniniwala? Sana yung credibility ninyo?